Shout out mga idol. To this ulam, magluluto tayo ng kinamatisang manok. So, ipiprito muna natin yung manok ng bahagya. Ayan. So, I suggest mahinang apoy lang kasi ito malakas yung apoy nito. Gumamit nga pala ako ng kalahating kilong manok, yung paa at saka yung pakpak. So yan guys, medyo nanilaw na siya, binaliktad ko na siya para magpantay naman yung texture ng manok. Yan guys. Oh, ayusin lang natin pag para parehas talaga siya, hindi siya sunog. Tapos kailangan mahina lang yung apoy, huwag mong lalakasan. Okay. So ito mga idol, okay na ito. Pares na yung kulay niya kabilaan. Itatabi lang natin siya para sa susunod nating step. Ayan, lalagay natin siya sa tabi. Gamit yung pinagprituhan ng manok, magigisa tayo ng bawang, yung 1/2 clover ng bawang. Hahaluin lang natin para hindi siya masunog. Tapos itatabi din natin. So ito, okay na ito. After natin maigisa yung bawang, isusunod natin yung sibuyas, kamatis, at luya. Ayan guys. Pero kailangan mauna muna yung kamatis. Isusunod natin yung sibuyas, bawang at luya at maglalagay naman tayo ng 2 cup ng tubig at papakuluan natin ng mga 10 minutes. Ilalagay na natin yung ating manok at hayaan lamang siyang kumulo ng hanggang 10 minutes hanggang sa malambot na yung ating manok.
After 10 minutes, maglalagay tayo ng Knorr chicken cubes pang dagdag lasa. So I suggest, kung mahilig kayo sa sabaw, dagdagan nyo lang ng sabaw. Kung hindi naman, so okay lang ganito kadami. Ako kasi mas preserve ko yung katamtaman lang yung sabaw. Naglagay na rin ako ng patis, yung tamang panlasa lang. Tapos 3 pirasong siling pangsigang at 1 kutsarang pamintang buo. Para sa last na sangkap, ilalagay na natin yung ating pitsay. So take note, dapat hindi overcook yung pitsay.